Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Ama sa langit na sa amin ay nagmamahal, kami na dating lumayo sa inyo at namuhay sa kasalanan, ay nararapat na tumanggap ng inyong poot, parusa at kapahamakan. Ngunit dahil sa inyong dakilang awa at pag-ibig, pinasa ng Panginoong Hesus ang sumpa at kahatulan na dapat ay para sa amin. Sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo ay nilinis ninyo ang aming mga kasalanan magpakailanman. At hindi na kami darating sa hatol at sumpa. Maraming salamat po sa inyong napakadakilang biyaya. Salamat po sa biyaya na ipinaunawa ninyo sa amin ang inyong kamanghamanghang pag-ibig at awa upang maligtas ang aming mga kaluluwa at mamuhay kami na may walang hanggang pag-asa. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon upang purihin ang inyong dakilang pag-ibig at biyaya, matuto ng inyong salita at magkaroon ng banal na pagkikisama. Naniniwala kami na kasama namin kayo maging sa oras na ito. Pagmasdan po ninyo ang bawat isa sa amin at panghawakan kami sa pamamagitan ng inyong mahabaging mga kamay. Kung mayroon man po sa amin na hindi pa malinaw na nakakaunawa sa biyaya ng Diyos, buksan po ninyo ang kanilang puso upang maunawaan nila ang inyong walang hanggang pag-ibig at sila'y maligtas. At sa mga nangihina sa pananampalataya at sa mga may karamdaman sa katawan, ibigay niyo po sa bawat isa ang biyayang kinakailangan. Tulungan po ninyo kami sa natitira naming buhay para sa inyong kaluwalhatian. At hindi nagkukulang ng anuman. Tulungan niyo po kami na magamit ang nalalabi naming buhay para sa inyong kalooban. Ang mundong ito ay lalo pang nagiging magulo at napupuno ng kasalanan. Tunay na ito ay isang nakakatakot na mundo kung saan hindi namin alam kung anong maaaring mangyari sa loob ng isang araw. Sa gitna ng magulo at masamang mundong ito, kung wala ang inyong tulong, mabilis kaming mahuhulog sa tukso ng masama. Kaya panghawakan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang sa nalalabing araw ng aming buhay ay makapamuhay kami bilang inyong mga anak na walang ikinahihiya. Sa lahat ng mga iglesia sa buong bansa at sa maraming iglesia sa buong mundo, dalangin po namin na sa kabila ng mga kahirapan ay mapanatili nila ang kanilang pananampalataya at patuloy na maipahayag ang Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo, tulungan niyo po kaming maisakatuparan ang banal na gawain ng Diyos sa mga huling araw na ito. Panginoon na nagbibigay sa amin ng salita na aming kailangan sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Ipaunawa niyo po sa amin ang inyong salita na nais ninyong ihayag sa amin sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin sa Biblia sa unang Juan chapter 4. Unang Juan chapter 4, verse 10 to 12. Unang Juan chapter 4, verse 10 to 12. Basahin po natin. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Noong nakaraang linggo, nagsalita ako tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ngayon ay ipagpapatuloy ko ito. Ang buong Biblia ay napupuno ng pinakamahalagang salita. Nakasulat dito kung sino ang Diyos, kung ano ang ating kapalaran sa harapan niya, at kung ano ang ginawa niya upang tayo'y iligtas. Ngunit kung mayroong isang pinakakahangahangang pahayag sa buong Biblia,
Ito yung matatagpuan sa 1 John chapter 4 verse 16. Ang Diyos ay pag-ibig. Ito ay tila simple ngunit malalim na katotohanan. Nakakita ako ng isang tao na naglagay ng malaking billboard. Ang nakasulat doon sa billboard ay, "Ang Diyos ay pag-ibig. Iniibig ka ng Diyos." Malinaw na sinasabi sa Biblia na tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Na malayo tayo sa Kanya. Na tayo mga kaaway niya dahil sa kasalanan. Gayunpaman, sinasabi rin sa Biblia na naawa ang Diyos sa lahat ng tao at iniibig niya tayo. Sa Mateo chapter 18 verse 14, sinasabi, "Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak." Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ang isang makasalanan. Hindi natutuwa ang Diyos sa kapahamakan ng isang kaluluwa. Sapagkat ang lahat ng tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Sa awit 49:20 naman sinasabi, "Taong nasa karangalan subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng hayop na namamatay." Ang ibig sabihin ng nasa karangalan ay itinuturing na napakahalaga. Ngunit kahit na tayo ay itinuturing na napakahalaga, kung hindi makakaunawa, gaya lang ng hayop na namamatay. Ang mga hayop ay hindi nilikha para sa Diyos. Ang halaman ay nilikha para sa hayop. At ang lahat ng hayop ay nilikha para sa tao. Ang tao naman ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, para sa banal na plano at layunin ng Diyos. Upang mabuhay ng walang hanggan kasama ang Diyos, upang maging maluwalhati na tulad ng Diyos, ang tao ay kailangang pumasa sa isang pagsubok. Ang dyablo na pinalayas dahil sa pagnanais na maging kapantay ng Diyos ay kumikilos. At kapag napagtagumpayan ng tao ang pagsubok ng dyablo, doon niya matatamo ang karapatan na maging tulad ng Diyos. Ngunit ang unang taong si Adan, siya ay nabigo sa pagsubok. Siya ay pinalayas sa halamanan ng Eden. At ang lupa ay isinumpa. Kaya ang mga tao sa ibabaw ng lupa ay nakakaranas ng paghihirap, ng lungkot, ng sakit at kamatayan. Ito ang ibinigay ng Diyos na hatol at sumpa sa nagkasala. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Sa kabila ng kasalanan, gumawa ang Diyos ng paraan upang iligtas ang kaluluwa ng tao. May isang talata sa Biblia na alam kahit ng mga hindi sumasampalataya kay Jesus. Alam ninyo ito. Ito ang John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kaniyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Noon, kapag ang mga Koreano ay pumupunta sa Amerika, dati noon, may ganitong tanong. Tinatanong kung ikaw ba ay Kristiyano. Kung sasabihin mong oo, tatanungin ka nila, ano ang paborito mong verse sa Biblia? Kung sasabihin mo yung John 3:16, pasado ka kaagad. Ito ang paboritong talata sa Biblia. Sa loob ng isang talatang iyon, nakapaloob ang buong pag-ibig ng Diyos. Ngunit, kahit na ito ay sa ulado ng mga tao, napakarami sa kanila, hindi talaga tunay na nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos, kahit nasa ulado pa nila ang verse na ito.
Ngunit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang kahulugan ng sanlibutan ay ang mga tao sa mundo. Lahat ng tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kung titingnan natin sa unang Juan, chapter 2, verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang Panginoon ay namatay sa krus, hindi lamang para sa mga mananampalataya, kundi para sa lahat ng tao sa mundo. Siya'y namatay upang tubusin ang kasalanan ng lahat ng tao. At kung maunawaan mo ang biyaya at pag-ibig ng Diyos, at kung ikaw ay sasampalataya rito, ikaw ay maliligtas. Upang maligtas, ang isang makasalanan ay hindi kailangang gumawa ng mabuti o mga espesyal na bagay para sa Diyos. Hindi ito kailangan. Ang kailangan lamang ay maunawaan niya at paniwalaan niya ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ba't ito'y kahanga-hanga? Gayunpaman, napakarami pa ring mga tao ang hindi nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Marami pa ring tao, hindi talaga naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nila ito inuunawa. Tinatanggihan nila ang Diyos. Sila'y tumatakbo patungo sa pagkawasak. Sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 12, sinabi, subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Kanilang inaalipusta ang mga bagay na hindi nila naunawaan. At kapag ang mga nilalang na ito ay nilipol, sila ay didipulin din. Ang mga hayop ay ginawa para sa tao, maging ito man ay para kainin o gamitin para sa gawain. Gaya ng mga hayop na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Kung hindi kilala ng tao ang Diyos at hindi naunawaan ang biyaya ng Diyos, ang taong iyon ay gaya lamang ng hayop. Sa katunayan, sila ay mas masahol pa sa hayop, kasi kapag namatay ang hayop, yun na ang kanyang katapusan. Subalit sa tao, ang kamatayan ay hindi pa katapusan. Mayroong paghuhukom at impyerno. Subalit tayo nakaunawa at nananampalataya sa dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos, hindi ba? Sa Efeso chapter 2 verse 4, sinabi, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang kanyang malaking pag-ibig sa atin ay hindi masusukat, kaya nga may himno. Wider than the ocean, higher than the heavens, deeper than the sea. May himno na ganito. Paano natin ilalarawan ang pag-ibig na ito? Ating naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kaligtasan, at tayo naging anak ng Diyos na mayroong pag-asang makapasok sa langit magpakailanman. Hindi ba't ito'y hindi kahanga-hanga? Ito'y napakakamangha-mangha. Tayong mga makasalanan ay nakatadhana sa paghukom at pagkawasak. Gayunpaman, minahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. At pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Nagpakita siya sa loob ng 40 araw at umakyat sa langit. Pinatunayan niya na siya ang Kristo na isinugo ng Diyos, ang tagapagligtas. Ipinahayag niya na ang Ebanghelyo ay kakalat mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At sa panahon natin ngayon, ito'y nakarating na sa Korea. Sa dulong bahagi ng silangan, nakarating na. Para maunawaan din naman natin ang biyaya ng Diyos, para manampalataya at maligtas din tayo, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para magkaroon din tayo ng pag-asa sa langit. Ito ay talagang isang kahangahangang bagay. Sa Hebreo chapter 2 verse 4, tinatawag itong ganito kadakilang kaligtasan. Dahil ba ito ay tinanggap natin ng walang bayad? Kaya iniisip ng ibang tao na dahil tinanggap ito ng walang bayad, iniisip nila na wala itong masyadong halaga. Pero bakit nga ba walang bayad? Sapagkat walang sino man ang kayang magbayad ng halaga nito. Kahit na mapasa iyo pa ang buong mundo,
Hindi mo kayang iligtas ang iyong sariling kaluluwa. Walang makakabayad. Kaya nga, Diyos mismo ang nagbayad ng kabayaran ng kasalanan. Siya mismo ang nagligtas sa atin. Ito ay napakadakilang pag-ibig. Ang taong nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos at tumanggap ng buhay na walang hanggan at pag-asa ay mamumuhay sa nalalabi niyang buhay na hinihila ng pag-ibig ng Diyos. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 14, sinabi, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ang ibig sabihin nito ay para bang hinahatak at tinatangay ang isang tao. Kapag naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang natitirang buhay natin ay parang hinahatak ng kanyang pag-ibig. Nabubuhay tayo na hinahatak, tinatangay, hinihila ng pag-ibig ng Diyos. May mga taong nakagawa ng krimen na itinatali ng lubid at hinahatak. Ano pat wala na silang kalayaan. Subalit tayo ay nakatali sa lubid ng pag-ibig ng Diyos. Nakatali sa kanyang pag-ibig. Tayo ay hinahatak sa natitirang bahagi ng ating buhay. Kaya nga sinasabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ibig sabihin, hinihila tayo ng kanyang pag-ibig. Sinabi rin na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay. Tayong lahat ay kabilang dito sa lahat. May isang namatay para sa bawat isa sa atin. Sino siya? Siya ang Panginoong Hesus. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Si Jesus ay namatay para sa bawat isa sa atin. Ang Panginoong Hesus ay hindi tulad natin. Siya ay anak ng Diyos. Sinabi sa Filipos chapter 2 verse 6 na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, siya ay kapantay ng Diyos. Siya ang tagapaglikha. Sa Genesis chapter 1 verse 26, sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Bakit natin? Ito'y dahil ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay ang tatlong persona ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na tatlo ang Diyos. Ito ay isang hiwaga na mahirap maunawaan ng tao. Iisang tagapaglikhang Diyos, subalit tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang anak ay si Jesus. Kaya nang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, naroon na rin si Jesus. Sa Kawikaan chapter 8 verse 30 sinabi, nasa tabi niya ako gaya ng punong manggagawa, at ako ang kanyang pang-araw-araw na ligaya. Ito'y si Jesus ang manlilikha. Siya hindi isang tao. Bagamat kapantay ng Diyos, tinanggihan niya ang kanyang sarili upang maging tao at mailigtas ang sangkatauhan. Ang Diyos na pumarito sa anyo ng tao, ito ay si Jesus. Siya ay ipinanganak ng isang babae sa isang sabsaban sa Bethlehem at namuhay ng 30 taon bilang isang anak ng mahirap na karpentero. Siya ay naging tulad natin. Pagkatapos nito, sa loob ng kanyang 3.5 taon ng pampublikong ministeryo, siya ay gumawa upang magligtas ng mga kaluluwa. Pinatunayan niya na siya ang Kristo na isinugo ng Diyos. Naglakbay siya sa buong lupain ng Israel. Binuhay niya ang mga patay, nilinis ang mga kitongen, binuksan ang mata ng mga bulag. Siya ay nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng maraming himala, ipinangaral niya ang salita, at ipinahayag niya na siya nga ang Kristo. Ipinahayag niya na siya nga ang Kristo. Subalit marami sa mga Israelita ang tumanggi sa kanya. Bakit? Ito ay dahil sa loob ng mahabang panahon, sila ay nasa ilalim ng pananakop ng ibang bansa, ng Babylonia, ng Persia, ng Greece, at ng Roma. Sa panahon ni Jesus, noong panahon ni Jesus,
Ang mundo ay pinamumunuan ng Roma at nasakop nila pati ang Israel. Sila'y sapilitang pinagbabayad ng buwis kay Augustus Caesar. Ang mga sundalong Romano ay yunurakan ang Jerusalem at ang tanging daing nila ay kalayaan. Iniisip nila na kapag dumating ang Mesiyas, kanyang pababagsakin ng Roma at magtatayo ng kaharian sa mundo. Kaya nang si Jesus ay dumating, hindi nila tinanggap si Jesus dahil hindi niya tinupad ang kanilang inaasahan. Kahit sa panahon ngayon, maraming naniniwala kay Jesus ang umaasa lamang sa mga pisikal na pagpapala. Kalusugan ng kanilang pamilya, tagumpay ng kanilang anak, pag-aasawa at mabuting kinabukasan. Wala itong pinagkaiba sa ibang relihiyon. Tinatawag itong prosperity faith. Ninanais nila ang mga pagpapala, subalit tinatanggihan ang kaligtasan ng kaluluwa. Kaya nga maraming pumupunta sa church ang hindi pa rin naliligtas. Sa John chapter 3 verse 3 sinabi ni Jesus, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi siya makakapasok at hindi rin niya ito makikita. Kung hindi niya ito makikita, paano siya makakapasok? At sa John chapter 3 verse 5, sinabi ni Jesus, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng spirito, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang nag-iisang kondisyon upang makapasok sa langit ay ito, kailangan mong maipanganak na muli. Ang ibig sabihin ng ipanganak na muli ay maipanganak ka ulit. Minsan na tayong ipinanganak ng ating mga magulang. Ito ang unang kapanganakan, ang kapanganakan ng ating katawan bilang laman at dugo. Ang ikalawang kapanganakan ay maipanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kailangan mong maipanganak sa Diyos upang maging anak ng Diyos. Ngunit maraming tao ang hindi nakakaunawa nito. Para bang itinago ito ng Diablo. Noong natanggap ko ang kaligtasan, nang sabihin kong ako'y ligtas na, nagulat ang mga tao. Sinabi nila, ang yabang mo naman para sabihin ligtas ka na. Malalaman mo lang pag namatay ka. Mas lalo pa silang nagulat nang sabihin kong ako'y naipanganak ng muli. Nagtanong sila, paano may papanganak na muli ang isang tao? Matagal na panahon na nakakaraan, ang ibanghilistang si Billy Graham ay nagsagawa ng isang crusade sa Seoul Yodo Plaza. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo na 1,000,000 tao ang dumalo sa isang evangelistic gathering. Noong panahon ngayon, ang Yodo Plaza ay isa lamang malawak na baganteng lugar. Hindi tulad ngayon na marami nang mayroon ng parke at iba pang pasilidad. Sa panahon ng malawakang pagtitipon, matapang na binigyang diin ni Billy Graham ang isang tanong, ipinanganak na ba kayong muli? Siya'y nagsalita ng may katapangan sa lahat ng mga tao, sa mga Kristiyano, sa mga diakono, sa mga elders, at maging sa mga pastor, na sinasabing malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos nito, maraming Kristiyano ang nagpasimulang magsabi na sila'y ligtas na. Subalit, kapag tinanong mo sila, kailan ka ba naligtas? Sinasabi nila, mula nang magsimula akong umattend sa church. Kapag tinanong mo ng detalyado, paikot-ikot lang ang sagot nila. Mula nang naniwala ako, naligtas na ako. Dahil ligtas na ako, kaya naniniwala ako. Malabo at hindi malinaw ang kanilang sagot. Kailangan mo nang maunawaan ng isang tao na siya ay makasalanang nakatakda sa impyerno para maunawaan niya kung bakit namatay si Jesus sa krus. Kapag ang nakilang biyayang iyon ay naunawaan at sinampalatayanan,
naliligtas ang kaluluwa at nagbabago ang tao. Kaya nga sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Nang maligtas tayo ay inilipat mula kay Adan patungo kay Kristo. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging bagong tao. Ang makasalanan ay naging matuwid. Ang taong nakatakda sa pagkawasak ay naging anak ng Diyos at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ikaw ay naging bagong nilalang. Dapat ay mayroon kang ganitong karanasan. Kung wala kang ganitong karanasan, kapag tinanong ka kung kailan ka naligtas, ang masasabi mo lang, hindi ko alam, pero meron ako nito. Hindi yan sapat. Sinasabi nila na mula noong nagsimula silang magsimba ay naniwala na sila. Naniniwala daw sila kaya natanggap na nila. At natanggap daw nila kaya naniniwala sila. Paulit-ulit lang. Pero hindi malinaw. Sa totoo lang, kapag nagtatanong ako habang nag-i-evangelize, marami ang hindi pa talaga nakakaalam kung ano ang kaligtasan. Malabo ang sagot nila. Ito'y peking kaligtasan. Napakaraming tao nagpapanggap na naligtas na sila kahit na hindi pa naman talaga. Gaano ka mangamangang maunawaan ang napakadakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos at mamuhay sa natitirang buhay bilang Kristiyano? Mga kapatid, hindi ko alam kung paano nyo tinitingnan ang pagiging ligtas. Dahil ba sa ito ay ibinigay ng walang bayad? Iniisip ng iba na hindi ito ganoon kahalaga? Ganoon ang iniisip ng marami. Sa mundong ito, ang madalas na ipinapamigay ng libre ay mga bagay na hindi mahalaga. Subalit napakaliit na bagay lang ba na maligtas ang kaluluwa? Yung tao nga dating alipin ng Diablo ay naging anak ng Diyos. Ang taong dating papunta sa impyerno ay naging mamamayan ng langit. Ito ba ay isang maliit na bagay lamang? Ako man, bago ako naligtas, mga 10 taon din akong nagsikap ng husto. Akala ko ay makukuha ko ang unang upuan sa langit. Hindi ko naranasan ng kasiyahan ng mundo tulad ng ibang kabataan. Bata pa lang ay nagsisimba na ako at kapag may ipinapatay yung church building, tumutulong ako. Minsan nga ay nasugatan pa ako habang nagtatrabaho. Nag-aral ako sa seminaryo ng 4 na taon at masigasig na nangaral sa mga tao. Akala ko ay ako na ang pinakamahusay na mananampalataya. Pero nang tanungin ako kung kailan ako naipanganak na muli, labis akong nagulat. Binigyang din nila na kung hindi mo alam kung naipanganak na muli ka o hindi pa, yun ay patunay na hindi ka pa naipanganak na muli. Nang suriin ko kung kailan ako ipinanganak na muli, napagtanto ko na wala pa akong ganoong karanasan. Napalampas ko yun nang hindi namamalayan. Kaya sa huli, napagtanto ko na hindi pa pala ako naipanganak na muli. Kung hindi ka naipanganak na muli, ang masigasig na pangangaral ay hindi magdadala sa iyo sa langit. Bago ako naligtas, ako pa nga ang namahala sa isang simbahan at nangaral ako sa loob ng 2 taon. Tuwing Sabado, masigasig akong nangangaral gamit ang mga tracts o leaflets. At tuwing bakasyon, pumupunta ako sa mga probinsya para mag-ibanghelyo. Subalit walang sinasabi ang Biblia na pupunta ka sa langit kapag ginawa mo ang mga bagay na ito. At noong October 30, 1962, bandang 8:00 ng gabi, tuluyan kong naunawaan ang biyaya ng Diyos. Ang mga dakilang mangangaral na tulad nina John Wesley, Charles Spurgeon, George Whitefield at D.L. Moody ay malinaw na nagsasabi kung kailan sila naipanganak na muli. Binabanggit nila ang buwan, taon, araw at maging ang oras. Hindi ang oras o petsa ang mahalaga, kundi ang malinaw nilang karanasan. Kahit na nakakalimot ako sa maraming bagay, ang karanasan kung paano ako naipanganak na muli ay hindi ko maaaring makalimutan. Maaaring makalimot ako sa maraming bagay, pero hindi sa karanasan kung paano ako naipanganak na muli. Sa ngayon, nasa 63 o 64 na taon na ang lumilipas. Marami nang nangyari at hindi ko na maalala ang lahat. Malibang pag-isipan kong mabuti, hindi ko na matandaan. Hindi ko na maalala kung saan ako natutulog noong nagsimula akong mangaral pagkatapos maligtas.
Marami rin akong pinagdaanan. Ako'y nagutom, umiyak ng maraming beses, ngunit unti-unti nang naglalaho sa aking alaala ang mga detalyeng iyon. Gayunpaman, ang mga pangyayaring may kaugnayan sa aking kaligtasan ay nananatiling malinaw na parang kahapon lamang nangyari. Totoo ito. Ito isang malinaw at tiyak na karanasan. Ang ibig sabihin ng pagiging ligtas ay naunawaan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Sa John chapter 5 verse 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Hindi ka na darating sa kahatulan. Lumipat ka na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Nagbago na ang iyong destinasyon mula sa impyerno patungo sa langit. Paano mo magagawang kalimutan ang bagay na ito? Kaya ang pinakakamanghamanghang salita ay matatagpuan sa unang Juan chapter 4. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya sa pagkakataong ito, sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan ng mas malalim ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Hayaan ninyong basahin ko ulit ang 1 John chapter 4 verse 10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Narito ang pag-ibig. Sa mga alagad ni Jesus, si Apostol Juan na sumulat nito ang siyang pinaka-nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang alagad na minamahal ni Jesus. Habang ang mga alagad ay tumakas ng dakpin si Jesus, si Juan ay hanggang sa paanan ng krus. Kasama niya si Maria na ina ni Jesus. Kaya nga bago mamatay si Jesus sa krus, sinabi niya kay Juan, Juan, narito ang iyong ina. At kay Maria, sinabi niya, Babae, narito ang iyong anak. Sa ilalim ng krus, si Juan at si Maria ay binigyan ng bagong relasyon bilang ina at anak. Kaya sinasabi na si Apostol Juan ay nag-alaga kay Maria sa loob ng mahabang panahon. Siya ay taong tumanggap ng pag-ibig ng Panginoon. Higit niyang naunawaan ang puso ng pag-ibig ng Diyos. Dahil dito, sumulat si Juan ng 5 aklat, ang Ebanghelyo ni Juan, 1, 2, at 3 Juan, at ang aklat ng Apokalipsis. Sa mga ito, ang unang Juan ang pinakamalinaw na nagtuturo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Habang ang mga alagad ay naging martir, si Apostol Juan ay ipinatapon sa isla ng Patmos. Doon siya dinala. At doon, natanggap niya ang pahayag at isinulat niya ang aklat ng Apokalipsis. Si Juan ay nabuhay ng mahabang panahon. Nang tumanda si Apostol Juan, hindi na siya makagalaw ng maayos. At habang humihina ang kanyang katawan, ang kanyang sinasabi ay, Mga kapatid, magmahalan kayo sa isa't isa. Sinasabi na madalas niyang binabanggit ang salitang pag-ibig. Kaya dito rin sa unang Juan chapter 4 verse 10 makikita natin. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang tungkol sa pag-ibig na yon. Basahin natin ang verse 9.
Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig. Sinasabi na narito ang pag-ibig at ipinaliwanag ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ang sanlibutan ay tumutukoy sa lahat ng tao sa buong mundo. Minamahal ng Diyos ang lahat ng tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Bakit? Dahil tayo ay patay. Lahat ng tao na nagmula kay Adan ay ipinanganak na patay ang kaluluwa dahil sa kasalanan. Ngunit upang mabuhay ang patay na kaluluwa, paano ito mangyayari? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya hanggat hindi natutubos ang kasalanan, hindi maaaring mabuhay ang patay na kaluluwa. Kaya upang tayo mailigtas, tinanggap ni Jesus ang lahat ng hatol at sumpa na dapat sana ay sa atin. Kaya si Jesus na walang kasalanan ay hinatulan ng kamatayan. Siya'y hinagupit ng latigo. Pinasan niya ang krus. Dinala siya sa lugar ng pagbitay at ipinako sa krus mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa loob ng 6 na oras. Tinanggap niya ang pinakamalupit na kahihiyan at sakit na maaaring maranasan ng isang tao sa krus. Labis siyang nagdusa. Sa huli, sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan siya ng panahong iyon. Bakit? Upang hindi mapabayaan ang mga makasalanan. Pinabayaan niya ang kanyang bugtong na anak bilang kapalit. Sinabi ni Jesus, natupad na. At nang siya'y namatay, ayon sa Biblia, nawala ang liwanag ng araw sa loob ng 3 oras. Kahit sa kalagitnaan ng araw ay naging madilim. At nagkaroon ng lindol. Nagluksa ang langit at lupa. Tumalikod ang Diyos. Doon ay sinagawa ang paghuhukom para sa lahat ng makasalanan sa mundo. Kaya sinabi, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Ngayon, basahin natin ng sabay-sabay ang verse 11. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Dito, sinasabi, tayo'y inibig ng Diyos ng gayon. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. May isang high school teacher na nanampal sa isang estudyante. Marahil nagkamali ang estudyante kaya sinampal niya ito. Pagkatapos niyang sampalin, tinanong niya, o gaano kasakit? Kaya sabi ng estudyante, ganito kasakit. Pagkatapos sinampal din niya ang guro ng pareho. Ganito natin maintindihan ang gayon. Kailangan mo talagang maranasan para maintindihan. Kung tatanungin ka kung gaano kasarap ang isang pagkain, malalaman mo lang kapag natikman mo. Ganito rin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang isipin kung gaano ito kalaki. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Ang pag-ibig na iyon ay tunay na kamangha-mangha. Marami tayong himno tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kanina, nagpuri din tayo sa kanyang pag-ibig. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. Ang gawa ng Diyos na nagpatawad sa ating mga kasalanan ay napakadakila. Kaya nga ang kaligtasan na tanggap natin ay tinatawag na ganito kadakilang kaligtasan. Ito'y tinatawag na ganito kadakilang kaligtasan. Talagang hindi lang sapat na sabihing dakila. Napakadakila nito.
hindi natin na lubos maisip kung gaano kadakila ang kaligtasan ito. Could we, with ink the ocean fill and wear the skies of parchment made? Kung ang langit ay gagawing isang papel at ang dagat ay tinta, hindi ito sasapat upang maisulat ang pag-ibig ng Diyos. Kahit gamitin mo ang tubig dagat para isulat sa langit ang lahat ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos, kulang pa rin ito. Tila parang exaggeration, pero totoo ito. Kung lalo mong pagninilayan ang pag-ibig ng Diyos, lalo kang mamamangha. Kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Ngayon, sinabi ni Jesus, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Tama, wala pang nakakita sa Diyos. Subalit sa Jesus ang pagpapakita ng hindi nakikitang pag-ibig ng Diyos. Si Jesus ang mismong larawan o anyo ng pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang kapanganakan, buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ang tunay na nagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Sinasabi na kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Ang mga salitang ito ay kahanga-hanga. Nasaan ba ang Diyos ngayon? Ang Diyos ay nasa kanila na nagmamahalan sa isa't isa, sa mga taong nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos na nag-iibigan sa isa't isa. Kung paanong minahal ako ng Ama, gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kung paanong minahal ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, sa ganoong pag-ibig minahal tayo ni Jesus. Minahal niya tayo hanggang sa kamatayan. Kapag ang isang tao ay nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos at naligtas ang kanyang kaluluwa, ang ebidensya ng kaligtasan ay ang pag-ibig sa isa't isa. Ang pag-ibig sa kapwa ay patunay na naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Nasa mga taong umiibig sa isa't isa. Ang mga salitang, kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ang mga salitang ito ay nangangahulugan na ang pag-ibig ng Diyos ay unti-unting nagiging ganap, nabubuo sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ayon sa Efeso chapter 3 verse 19, ang luwang, haba, taas at lalim ay nauunawaan ng higit at higit pa. Habang unti-unti nating naintindihan ang pag-ibig na ito, napupuno tayo ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ngunit hindi natin ito magagawa ng mag-isa. Ang mga taong nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay lalo pang lumalago sa pag-ibig habang nagmamahalan. Kahit ang mga tao sa mundo ay kumakanta ng mga awit tungkol sa pag-ibig. Simula nang nakilala kita, nalaman ko ang pag-ibig. Nang nalaman ko ang pag-ibig, nalaman ko ang kasiyahan. Kumakanta rin sila. Pero sa katotohanan, kahit ilang beses mo basahin ang libro tungkol sa pag-ibig, hindi mo talaga mauunawaan ang pag-ibig kung hindi mo ito mararanasan. Ganito rin ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y naligtas, nakilala natin ang kanyang pag-ibig. Ngunit ang luwang, haba, taas at lalim ng kanyang dakilang pag-ibig ay unti-unti pa nating natutuklasan. Habang natutuklasan natin ito, ang pagkatao ni Kristo ay unti-unting nabubuo sa atin. Kaya sabi sa Biblia, ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Nang paunti-unti, dahan-dahan. Kaya nabubuo ang pagkatao ni Jesus sa atin. Sa Galatia chapter 4 verse 19,
Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Dito ang salitang muli ay mahalaga. Nang mangaral si Pablo upang iligtas ang mga tao, siya'y naghirap para maligtas sila. Ngayon, kahit na ang mga taga-Galacia ay naligtas na, hindi pa rin maayos ang kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Hindi nila matukoy ang biyaya sa kautusan. Nalilito sila. Kaya sa labis na pag-aalala, sinabi ni Apostol Pablo, muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak sa inyo. Ang isang ina ay dumaranas ng hirap ng panganganak at pagkatapos ay muli siya nagpapagal upang palakihin ang anak na yon. Ang magulang ay nag-aalala sa kanilang mga anak sa buong buhay nila kahit na mayroon na silang asawa. Patuloy silang nag-aalala habang sila'y buhay pa. At gaya ng isang mahusay na ama, gusto rin ng magulang na maging mahusay ang kanyang mga anak tulad niya. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 48, "Kaya't kayo maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal." Ang Diyos ay sakdal o perpekto. Pero paano magiging ganap ang tao tulad ng Diyos? Hindi sinasabi ng Diyos na tularan natin siya ng kalahati lang. Kung ang isang ama ay mahusay, gusto niyang tularan ng anak niya ang pagiging mahusay niya. Kaya ang larawan ni Kristo ay dapat na patuloy na mabuo sa atin, sa ating puso, pag-iisip, pananalita, at mga kilos. Dapat ay higit at higit pa tayong maging tulad ng Panginoon. At sa muling pagdating ng Panginoon, maging ang ating hamak na katawan ay magbabagong anyo na katulad ng sa Kanya. Kaya naman, sa unang Korinto chapter 13, ito'y kilala bilang chapter of love. Ang pag-ibig ay inilarawan at ipinaliwanag mula sa verse 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog, hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masasamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan, pinapasa ng lahat ng bagay, pinaniniwalaan ng lahat ng bagay, inaasahan ng lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Bakit sa napakakomplikadong paraan inilarawan ang pag-ibig? Sapagkat ito mismo ang pagkatao ni Kristo. Anong uri ba ng tao si Jesus? Dapat nating malaman na ang unang Korinto chapter 13 verse 4 to 7 ay naglalarawan sa kanyang pagkatao, at yun ay ang pag-ibig. At sa Galatia chapter 5 verse 22, ang bunga ng Espiritu ay, ano ang una sa siyam na mga bunga? Ito ay ang pag-ibig. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ang Espiritu Santo ay dumating sa mga taong naligtas. At kapag lumalago ang ating pananampalataya, ibig sabihin, tayo ay unti-unting nagiging katulad ni Kristo. Ngunit kung may mga tao na nagsasabing matagal na silang naligtas, pero napupuot pa rin sa isa't isa, naiinggit sa isa't isa, nagsisiraan, nakikipagtalo, makikita ba sa taong iyon ang tunay na anyo ng isang Kristiyano? Hindi. Hindi ba? Sa unang Korinto chapter 3 verse 1, makikita natin na nang pumunta si Pablo sa Korinto at nangaral, maraming tao ang naligtas at nabuo ang iglesia sa Korinto. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo na kayo'y makalaman pa. Sinabi niyang, ako'y hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kahit ilang taon na ang lumilipas, kapag ang anak ay isip bata pa rin at hangal, sasabihin ng magulang, kailan ka ba lalaki? Habang ang bata ay nagkakaedad at lumalaki, mas lalo silang nagiging matibay at maaasahan, hindi ba? Pero paano kaya kung kumikilos pa rin at nagsasalita ng walang ingat? Kaya naman, kapag nabuo na sa atin ang pagkatao ni Kristo, pinapasa natin ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ganito ang katangian ni Kristo. Ganito ang anyo ng isang Kristiyano. Ang katangian ni Kristo ay patuloy na paunti-unting nabubuo sa atin. Kaya nga ang mga taong dating kinamumuhian natin ay nagagawa na nating kahabagan at mahalin. Natututo tayong maawa at magmahal sa lahat gaya ng puso ni Jesus. Ngayon ang mga monghe,
Sino naman ang ginagaya nila? Lagi silang nakaharap kay Buddha at hinahampas ang kahoy na pamalo. Itong mga monghe, inaahit nila ang kanilang buhok at kapag tumutubo, inaahit ulit nila ito. Kapag may pagnanasa, pinipigilan nila ito. Ginagaya nila si Buddha ng paunti-unti na mukhang mahinahon at mabait. Parang nagiging katulad sila ni Buddha. Ngayon tayo mga Kristiyano, sino ba ang dapat na tinutularan natin? Pag-isipan ninyo ito. Kung ang mga Buddhist nga ay tinutularan si Buddha, hindi ba't ang mga taong sumasampalataya kay Jesus ay dapat na tumulad sa Diyos Ama at kay Jesus? May isang librong isinulat si Thomas Campes na pinamagatang The Imitation of Christ. Sinasabi nito kung paano tularan si Kristo. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Talagang tinuraran ni Pablo si Kristo. Siya ay naging tulad ni Kristo ng higit at higit pa. Pagkatapos maligtas, ginugol ni Apostol Pablo ang kanyang buong buhay upang ipangaral ang Ebanghelyo. Isinulat niya ang 14 na aklat sa Bagong Tipan. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo hanggang sa pugutan siya ng ulo sa Roma. May ginawa bang mali si Apostol Pablo? Wala. Sa Galatia chapter 6 verse 17 sinabi niya, taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Si Jesus ang anyo ng Diyos na ipinakita sa atin. Kaya nga sa Juan 14:9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Subalit nang umalis si Jesus, ang kanyang anyo at pagkatao ay ipinakita sa buhay ni Apostol Pablo. Si Kristo ay nahayag sa pamamagitan ng katawan at buhay ni Pablo. Kaya nga maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Ngayon, tayo din ay dapat na unti-unti at patuloy na maging tulad ng Panginoon. Ang lahat sa atin ay dapat na maging gaya ng sa Panginoon. Ang ating pananalita, pag-iisip, pagkilos, pag-uugali, at maging ang layunin ng ating buhay. Dapat tayo maging tulad ng Panginoon. Tingnan natin sa unang Pedro chapter 1 verse 8. Unang Pedro chapter 1 verse 8. Unang Pedro chapter 1 verse 8. Basahin natin ng sabay-sabay. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Ito ang isinulat ni Pedro. Ang tagatanggap ng sulat na ito ay silang hindi nakakita kay Jesus. Sinabi niya, hindi niyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakita. Hindi natin nakita ang Panginoon at hindi rin natin nakita ang Diyos. Subalit sa pamamagitan ng salita, sumampalataya tayo sa Diyos at sa kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng salita, nakilala natin si Jesus at naunawaan natin ang kanyang pag-ibig at katangian. Sa pamamagitan ng salita, bagaman hindi natin nakita. Kaya sa Hebreo chapter 12 verse 2, sinasabi, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, si Jesus ang nagtatag ng ating pananampalataya at siya rin ang patuloy na nagpapalago sa atin. Pagmasdan natin si Jesus. Parang isang pintor na naglalagay ng modelo sa harapan niya at ginuguhit ito sa isang canvas. May isang lola na iginuhit ang mukha ko at talagang kamukha. Nang pumunta ako sa Moscow, may isang artist na gumuguhit ng mga portrait. Kaya sinabi ng kasama ko, Pastor, subukan nyo kayang magpagawa. Kaya iginuhit niya ang mukha ko gamit ang lapis. At talagang kamukhang kamukha. Kamukhang kamukha. Nakapaskil pa ito sa aking study. Ang galing ng pagkakaguhit. Inilipat niya ang mukha ko sa canvas. Ganito rin ang ibig sabihin ng pagmasdan natin sa Jesus.
Inililipat natin si Jesus sa ating puso at buhay. Habang pinagmamasdan natin siya, unti-unti tayong nagiging tulad niya. Alam niyo ba ang tinatawag na TEGYO o prenatal education? Ito yung kapag nabuntis ang isang babae, sinasabi nila na maglagay daw siya ng picture ng tao na kanyang hinahangaan. At kung patuloy daw niya itong titingnan, yung baby sa kanyang sinapupunan ay magiging katulad daw ng taong yon. Totoo ba yon? Parang hindi naman. Pero para sa atin, patuloy nating pinagmamasdan si Jesus. Habang pinagmamasdan at iniisip natin si Jesus, dapat tayong magsikap na mas lalo pang maging tulad niya. Dapat ay patuloy natin siyang tularan. Huwag nating tularan ang diablo dahil tayo'y naligtas na. Kung pagmamasdan natin ang mga tao sa mundong ito, ang kanilang pag-iisip, pananalita at pagkilos ay nagiging katulad ng masama. Minsan nga pati ang mukha nila nagbabago na rin. Bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tayo ay nagagalak sa Panginoon na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Kaya sa mga awit 18 verse 1, sinabi ni David, "Iniibig kita o Panginoon aking kalakasan. Ang Panginoon ang aking buhay, lakas at walang hanggang pag-asa." Iniibig kita o Panginoon. Kaya niyo ba itong sabihin sa Kanya? Ibinuhos ng Panginoon ang lahat ng Kanyang pag-ibig para sa atin nang walang pag-aalinlangan. Ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa atin. Walang mahigit pang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ito'y nakasulat sa John chapter 15 verse 13. At ano ang kasunod nito? Dapat kabisado natin. "Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo." Kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Ang Panginoon ang siyang namatay para sa atin. Iniligtas niya ang makasalanang gaya natin at ginawa niya tayong kanyang mga kaibigan. Ngayon na naunawaan na natin ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay dapat na manatili sa ating puso. At paunti-unti, ang pag-ibig na iyon ay dapat na mabuo at maging ganap sa loob natin. Kahit sa mga mag-asawa, sa simula, ang kanilang pag-ibig ay emosyonal at pisikal. Pagkatapos, dumarating sa punto na parang napipilitan na lang silang magmahal. Ano pa nga ba ang magagawa, di ba? Pero habang tumatagal, sa pamamagitan ng hirap at ginhawa, ang kanilang pag-ibig ay nababago at nagiging mas malalim. Nagiging pag-ibig sa pagkatao. Kaya pagkatapos palakihin ang mga anak at maranasan ng maraming hirap, kapag nakapag-asawa na ang mga anak at umalis na sa bahay, naiwan pa rin na magkasama ang mag-asawang may uban. Sa Korea, bihira mong makita ang ganito. Pero kapag pumupunta ako sa Amerika o Europa, nakikita ko sa mga parke ang matatandang mag-asawa. Parehong puti na ang buhok, magkahawak kamay habang naglalakad. Minsan sila'y nakaupo, nag-uusap ng may lambing, napakabanal at napakagandang tingnan. Yun ay pag-ibig na nagmumula sa pagkatao, malalim at totoo. Kaya iniibig kita, o Panginoon, aking kalakasan. Dahil sa iniibig natin ang Panginoon, ano ngayon ang dapat nating gawin? Iniibig kita, o Panginoon, aking kalakasan. Ngayon, dapat nating sundin ang salita ng Panginoon. Dahil sa iniibig natin siya, kailangan nating sundin ang kanyang mga salita. Tingnan natin sandali sa John chapter 14 verse 21. John chapter 14 verse 21.
John chapter 14 verse 21. Verse 21, basahin po natin. Siyang mayroon ng aking mga utos ay tinutupad ang mga iyon, at siyang nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko, at iahayag ko ang aking sarili sa kanya. Sinabi ni Jesus, siyang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. Siyang umiibig sa Panginoon ay sumusunod sa kanyang mga utos. Tama? At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. Sa palagay ko ay nasabi ko na ito. Ngunit sa mga awit 145 verse 20, iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya. Iniingatan ng Diyos ang lahat na nagmamahal sa Kanya. Iniingatan niya ang lahat ng sa Kanya'y umiibig. Mas iniibig ng Diyos ang mga nagmamahal sa Kanya. Kapag minamahal natin si Jesus, higit pa tayong mamahalin ng Diyos. Nang tayo naligtas, naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Naunawaan natin ang pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Ngayon, kapag ang isang taong ligtas ay nagmamahal sa Panginoon, ipapakita sa kanya ng Diyos ang higit pang pag-ibig. Kung ang isang anak ay mapagmahal sa kanyang mga magulang, mas lalo siyang mamahalin ng kanyang mga magulang. Pero kahit na anak siya, kung siya ay pasaway at puro problema ang dala, sasabihin ng kanyang mga magulang, ano kaya ang gagawin ko sa anak kong ito? Ngunit kung ang anak ay mapagpasalamat sa kanyang mga magulang at sinusubukang suklian ang biyaya ng kanyang magulang, mas mamahalin siya ng kanyang mga magulang. Sa Malakias chapter 3 verse 17, kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ibig sabihin, mas pinahalagahan ng Diyos ang mga anak na sumusunod sa Kanya. Mas pinapahalagahan ng Diyos ang mga anak na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Natural lang ito. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay lalo pang iibigin ng Diyos. At inihahayag ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila ng higit at higit pa. Kaya sa ganitong paraan, mas lalo nating nakikilala ang Panginoon. Natututo tayo tungkol sa Panginoon habang minamahal natin siya at sinusunod ang kanyang mga salita. Pero kung wala kang pag-ibig sa Panginoon at hindi ka naman sumusunod sa Kanya, matututo ka ba kung makikinig ka lang ng Biblia? Hindi. Kailangang mabuo ang ating pagkatao. Ang pagkatao na tulad ni Kristo. Halimbawa, may isang tao na bumili ng libro na ang pamagat ay Paano Maging Mahusay na Driver. Kaya pinag-aralan niya at isinaulo ang mga nakasulat sa libro. Kaya sa tingin nyo, mahusay na ba siyang driver dahil sa ulado? Siyempre hindi. Bakit? Abay kailangan pa rin niyang mag-practice sa totoong buhay, magmaneho, pasulong at paatras, iparada ang sasakyan, at masanay sa mga biglaang sitwasyon o emergency. Lahat ng ito ay bahagi ng pagiging mahusay na driver. Hindi mo ito matututunan kung puro pagbabasa ka lang. Kailangan mong aktwal na paandarin ang makina. At kapag may hadlang o problema, doon mo rin matututunan kung paano ang mabilis at tamang pagkilos sa pamamagitan ng mga karanasan. Mula 1975 ay nagmamaneho na ako, kaya halos 50 years na akong nagmamaneho ng sasakyan. Talagang gustong-gusto ko ang pagmamaneho, parang sports ito sa akin. Nang pumunta ako sa Seoul, nagmaneho ako mag-isa mula Seoul hanggang Busan.
Ang dala ko ay ang maliit na sasakyang Hyundai Pony. Ito yung unang model. Nagmaneho ako hanggang Gohong sa Jeollanam-do. Nagkaroon ng pagtitipon doon. At nagmaneho rin ako pabalik. Gustong gusto ko hanggang ngayon ang pagmamaneho. Pero ngayon hindi na ako pinapahawak ng manibela. Kaya wala na akong oras para magmaneho. Kaya anong magagawa ko? Kahit na nakikiusap ako sa kanila, ayaw nilang ipahawak sa akin ang manibela. Nang nakaraang taon, kailangan kong mag-renew ng lisensya. Kung hindi ko ito gagawin, mag-expire ang aking lisensya. Kaya naisip ko kung kailangan ko pa ba ito o hindi na. Medyo nalungkot ako sa ideya na wag na. Kaya sa huling araw, nag-renew ako ng lisensya. At hanggang ngayon, meron pa rin akong lisensya. Gusto ko pa rin magmaneho pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Minsan, habang nagmamaneho mag-isa, muntik na akong mamatay dahil nadulas sa nagyayelong kalsada. Nadulas din ako sa maulang kalsada. Pero sa lahat ng ito, matututo ka mula sa karanasan, di ba? Habang sumusunod tayo sa salita ng Panginoon, mas lalo natin siyang nakikilala. At higit na iniibig ng Panginoon ang gayong mga tao. Kung susubukan mong mag-aaral ng Biblia, ngunit kung wala namang pag-ibig o pagsunod sa Panginoon, hindi mo kailanman matututunan ang salita. Hindi mo talaga maintindihan. Basahin po natin ang John chapter 14, verse 23 to 24. Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanan kasama siya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin." Sinabi ni Jesus, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Ano ang ebidensya na minamahal natin ang Panginoon? Ito ay ang pagtupad sa kanyang mga salita. Kung sinasabi mo lang na iniibig kita, Panginoon, aking kalakasan, pero hindi ka naman sumusunod, anong silbi ng sinasabi mo? Tuwing Mother's Day, ang mga bata ay umaawit ng Mother's Day song. Sinasabi nila sa kanilang awit, mataas ang langit, pero may mas mataas pa. Ang biyaya ni Ina na nagduwal at nagpalaki sa akin. Mas mataas kaysa langit. Mas malawak kaysa dagat. Kumakanta sila. Magaling silang kumanta. Pero pag uwi ng bahay, kung hindi sila sumusunod at nagiging pasaway, minamahal ba talaga nila ang kanilang ina? Ang kantang iyon ay nagiging kasinungalingan na lamang. Kung ang pag-uwi ng bahay ay nagiging pasaway din lang naman sila, madalas po nating inaawit sa himno, I love you more than before. Pero sasabihin ng Panginoon, talaga bang mas minamahal mo ako kaysa dati? Gusto ng Panginoon na mahalin natin siya. Alam niyo ba? Ang Panginoon na nagmamahal sa atin ay nagnanais din na mahalin natin siya. Kaya sa John chapter 21 verse 15, lumapit ang muling nabuhay na Jesus sa kanyang mga alagad at tinanong si Pedro. Si Pedro ay matapang na nagsabi noon na kahit na mamatay ay hindi niya itatanggi ang Panginoon. Pero bago pa man matuyo ang laway sa kanyang bibig, 3 beses niyang itinanggi si Jesus. Isipin niyo kung gaano ang hiya niya sa harapan ng Panginoon. Alam na Jesus ang lahat. Kaya tinanong niya si Pedro, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, opo, Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Pagkatapos, tinanong niya ulit si Pedro ng parehong tanong at pareho rin ang sagot ni Pedro. Tinatanong tayo ng Panginoon sa ganitong paraan. Bago si Jesus namatay at muling nabuhay, si Pedro ay hindi pa lubos na naniniwala.
Bagaman nagpahayag siya sa kanyang bibig ng pananampalataya, hindi pa niya lubos na naunawaan na si Jesus ang Kristo. Ngunit nang makita niya si Jesus na muling nabuhay, nawala ang lahat ng pagdududa at mula noon ay tunay niyang inibig ang Panginoon. Alam niyang ikinaila ko siya noon at alam niyang minamahal ko siya ngayon. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tinatanong din tayo ng Panginoon ng parehong tanong. Anong isa sagot mo? Nalalaman mo minamahal kita. Gaano mo ako minamahal? Hanggang langit at lupa. Higit pa sa aking magulang. Higit pa sa aking anak. Higit pa sa lahat ng bagay. Ikaw ang aking pinakamamahal. Ganito dapat ang sagot natin. Sa Juan chapter 15 verse 13, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Isipin niyo ito. Kung may isang kaibigan na namatay para iligtas ka, yan ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Ganoon ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Namatay siya upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. At ngayon, gaano ba natin siya kamahal? Kaunti lang? Minsan lang? Pag naalala? Minsan, kaunting pag-ibig lang ang binibigay natin sa Kanya. Sa Mateo chapter 22, sinabi ni Jesus sa mga salitang ito, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong puso mo at ng buong pag-iisip mo. Hanggang saan ba natin dapat mahalin ng Diyos? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Bakit? Dahil minahal tayo ng Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kalooban, buong buhay niya. Kaya ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay ganoon ding pag-ibig na kapalit. Isipin mo, kung naglagay ka sa isang tao ng 1,000,000 at sinabi mo, makikisuyo, pakitago muna hanggang mamayang gabi. At pagsapit ng gabi, bumalik ka, pero 300,000 na lang ang ibinigay sa iyo. Sapagkat sabi niya, yung 700,000 daw, bayad sa pagpapatago mo ng pera. Kung gano'n, anong gagawin mo? Magpapasalamat ka na lang ba at aalis? Anong klaseng mapang-abusong magnanakaw yan? Sandali mo lang ipinagkatiwala ang pera, tapos nang kukunin mo na, gano'n na kalaki ang binawas niya? Malaking problema ito. Ang hinihingi ng Panginoon na ibalik natin ay ang pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Sa Mateo 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Kaya anumang hingi ng Panginoon sa atin, meron ba talagang bagay na masasabi nating labis o sobra? Dapat din nating mahalin ang Panginoon ng buong puso, buong kalooban, buong lakas, buong buhay natin. Hinihingi ng Panginoon ng mga bagay na ibinigay na niya sa atin. May hinihingi ba ang Panginoon na hindi niya naibigay? Siya ay nagmahal sa atin hanggang sa kamatayan at ibinigay niya ang lahat. At tayo, kung paminsan-minsan lang umiibig sa Kanya o nagpapakita lang ng kaunting pagmamahal kapag gusto natin, hindi yan sapat. Tulad ng sinabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 2, maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, maibigin sa kalayawan, sa halip na sa Diyos. Ito'y pagtataksil. Hindi ito dapat na mangyari. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Kaya dapat tayong sumunod sa Kanya, lalo tayong mamahalin ng Diyos Ama. Iba ang kanyang pagmamahal sa atin noong tayo naligtas, at iba rin ang kanyang pagmamahal sa mga taong sumusunod sa Kanya. Mas minamahal ng Diyos ang mga tao na masunurin sa Kanya. Kapag maraming anak, may mga anak na masunurin at may anak na pasaway. Sino ang mas minamahal mo? Siyempre, mas minamahal mo ang masunuring anak. Hindi ito may iwasan. Gusto mong ibigay ang lahat sa anak na masunurin. Pero sa pasaway na anak na hindi nakikinig, ayaw mong magbigay kapag humihingi siya. Naiisip mo, hindi ka sumusunod, pero humihingi ka. Ganito ang nangyayari. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Kaya ang taong
naligtas at tunay na nagmamahal sa Panginoon ay dapat na sumunod sa kanyang mga salita. Ang pagsunod ang patunay na mahal natin ang Panginoon. At sa awit 91 verse 10, kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Ang kasamaan ay nagmumula sa diablo. Sa pananalangin, sinabi sa Mateo 26:41, kayo maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Upang hindi tayo mahulog sa kasamaan, kailangan nating magbantay laban sa diablo. Ang kasamaan ay nagmumula sa diablo. Kahit sa mga naligtas na Kristiyano, kapag nag-isip na gumawa ng masama, inilalagay ng diablo ang ganitong kaisipan. Tulad ng ginawa niya kay Judas Iscariote. Inilagay niya sa puso nito ang pagnanais na ipagbili si Jesus. Kinokontrol niya ang isip at pagkatapos ito ay nagiging pagkilos. Ayon sa John chapter 13 verse 2, inilagay ng diablo sa puso ng Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Kaya una, iniimpluwensya niya ang kaisipan. Pagkatapos ito ay lumalabas sa gawa. Kaya sinasabi sa awit 97 verse 10, kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. At sa Roma chapter 8 verse 28, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ibig sabihin, ang isang taong umiibig sa Diyos, ang lahat na nangyayari sa kanyang buhay ay nagiging paraan upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kapag namumuhay ka na umiibig sa Diyos, gagamitin niya ang bawat pangyayari sa iyong buhay para maisakatuparan ang kanyang mabuting layunin. Kilala niyo ba si Jose? Ang ikalabing isang anak ni Jacob? Siya ay pinakamamahal ng kanyang ama. Ngunit nagalit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Kaya sinubukan siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa huli ay ipinagbili siya bilang alipin sa halagang 30 pirasong pilak. Pagkatapos na ipagbili, napunta siya sa bahay ni Potifar bilang alipin. Si Jose ay matipuno, tapat at matalino. Kaya pinagkatiwalaan siya ni Potifar upang maging tagapangasiwa ng kanyang sambahayan. Siya ay pinagkatiwalaan ni Potifar. Ngunit ang problema, nang makita ng asawa ni Potifar si Jose, napansin niya na siya ay magandang lalaki. Kaya kinindatan niya si Jose at sinubukang tuksuhin. Pero palagi siyang iniiwasan ni Jose. Tinukso ng babae si Jose upang magkasala. Ngunit tumanggi si Jose at sinabi, Ginang, pinamumunuan ko ang lahat sa bahay na ito, pero hindi ikaw. Ikaw ay asawa ng aking amo. Isang araw, nang walang ibang tao sa loob ng bahay, sinunggaban siya ng babae at pilit na sinubukang akitin. Kaya iniwan ni Jose ang kanyang kasuotan at siya ay tumakbong palayo. Siya ay sinunggaban, pero iniwan ni Jose ang kanyang kasuotan. Kinagabihan, pag-uwi ni Potifar, sinabi ng babae, Ginawa mong alipin ang hamak na taong ito, ngunit sinubukan niya akong gahasain. Nang sumigaw ako, iniwan niya ang kanyang damit at tumakas. Patayin mo siya. Napakasama ng loob ng babae at gusto niyang ipapatay si Jose. Nagduda si Potifar sa asawa niya pero wala siyang magawa. Kaya ipinakulong niya si Jose. May espesyal na bilangguan para sa mga alipin at opisyal. Doon din nila si Jose. Ikinulong siya kahit na wala naman siyang kasalanan. Sa bilangguan ay may 2 nakakulong na opisyal.
Ang isa ay punong panadero at ang isa ay punong tagapagdala ng kopa ng hari. At ang dalawang ito ay parehong nagkaroon ng panaginip. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Jose ang kahulugan ng kanilang mga panaginip. Sa punong panadero, sinabi niya, ang tatlong kain ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, itataas ng paraon ang iyong ulo at ibibitin ka sa isang punong kahoy at kakainin ng mga ibon ng iyong laman. At sa tagapagdala ng kopa, sinabi niya, ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, itataas ng paraon ang iyong ulo at ibabalik ka sa iyong katungkulan. At ibibigay mo ang kopa ni Paraon sa kanyang kamay, gaya ng karaniwang dati mong ginagawa nang ikaw ay kanyang katiwala. At nangyari nga ang gaya ng ipinaliwanag ni Jose. Ang isa ay pinalaya pagkaraan ng 3 araw, at ang isa naman ay ibinitin. Pagkaraan ng ilang panahon, nagkaroon ng 2 panaginip ang hari, ngunit hindi niya maintindihan ang kahulugan nito. Ang mga panaginip ay tila may kakaibang mensahe, kaya tinipon niya ang lahat ng tao sa Ehipto na marunong magpaliwanag ng panaginip, pero wala ni isa mang makapagsabi ng kahulugan. Pagkatapos, naalala ng tagapagdala ng kopa si Jose, kaya sinabi niya sa hari, nung ako'y nasa bilangguan, may isang binatang marunong magpaliwanag ng panaginip. At nangyari ang lahat ng ayon sa kanyang sinabi. Sinabi ng hari, talaga ba? Dalhin mo siya rito. Kaya dinala nila si Jose sa harap ng hari at ipinaliwanag niya ang kahulugan ng mga panaginip. Alam naman ninyo ang kwentong ito. Magkakaroon ng 7 taong kasaganahan at 7 taon ng matinding tagutom. Ipinakita ito ng Diyos sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng hari kay Jose, makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos? Dahil sa kanyang pagpapaliwanag sa mga panaginip, si Jose, mula sa pagiging isang bilanggo, ay naging punong ministro ng Ehipto. Sinabi ng hari sa Genesis 41:40, ikaw ang magiging pinuno sa aking bahay, at ayon sa iyong salita ay susunod ang aking buong bayan. Tanging tungkol lamang sa pagkahari, magiging mataas ako kaysa sa iyo. Si Jose ay naging pinuno sa Ehipto. Dahil dito, nailigtas niya ang Ehipto mula sa tagutom. Nagkaroon din ng tagutom sa lupain ng Kanaan, kung saan naroon ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kaya pumunta ang kanyang mga kapatid sa Ehipto upang bumili ng pagkain. At doon nila nakatagpo si Jose. Dahil kay Jose, nalampasan nila ang tagutom. Alam ninyo ang buong kwento, di ba? Nang una, hinatulan siya ng kanyang mga kapatid at ipinagbili bilang alipin. Siguro, umiiyak siya habang kinakaladkad nila noon. Kahit na wala siyang kasalanan, kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid at ipinagbili bilang alipin. Pagkatapos, ipinakulong pa siya dahil umiwas siya sa tukso ng asawa ni Potifar. Ngunit inilibas siya ng Diyos mula sa bilangguan at ginawa siyang punong ministro ng Ehipto. Mga kapatid, kahit anong paghihirap ang naranasan ng isang Kristiyano habang namumuhay ayon sa salita ng Diyos, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng iyon para sa kabutihan. Ayon sa Roma 8:28, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Hindi alam ni Jose ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nakita niya na ang lahat ng iyon ay gawa ng Diyos. Sa ating buhay pananampalataya, kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos at namumuhay ayon sa kanyang kalooban, kailangan nating maunawaan na ang maraming pagsubok at paghihirap na dumarating ay palaging mayroong layunin. Ito ay upang ibigay ng Diyos ang mas mabuti para sa atin. Tingnan natin ang isa pang talata sa Biblia. Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 35 to 37. Roma chapter 8, verse 35 to 37. Roma chapter 8, verse 35 to 37.
Basahin natin mula verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba, o ang kapigatian, o ang pag-uusig, o ang tagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay tinuturing na mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Kung minamahal natin ang Panginoon, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? Ang tagutom ay pagkalam ng sikmura. Ang kahubaran ay walang damit. Panganib, maraming kapahamakan. Tabak ba? Kahit naputulin pa ang ating ulo, hindi matitinag ang ating pag-ibig kay Kristo. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Ang lahat ay kayang mapagtagumpayan ng pag-ibig. Kaya ang pag-ibig ng mga naligtas na Kristiyano sa Panginoon ay napakalakas. Sa kasaysayan, maraming Kristiyano ang dinakip ng mga emperador ng Roma. Sila'y ipinakain sa mga leon, sinunog sa apoy, pinatay. Ngunit patuloy nilang minahal ang Panginoon. Hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay, sila'y umawit at nagpuri sa Kanya. Sino ang makapaghihiwalay sa pag-ibig na iyon? Walang sino man. Ang pag-ibig sa Panginoon ay hindi matitinag ng kahit na ano, sapagkat tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Hindi lamang basta nagtagumpay, kundi higit pa sa nagtagumpay. Hanggang dito na lang po muna. Manalangin na tayo. Mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal, nang kami ay hindi pa nakakakilala sa inyo, nang kami ay lumihis sa inyo at namuhay ayon sa aming laman, nahabag kayo sa amin at minahal ninyo kami. At ang Panginoong Hesus ay namatay para sa amin. Iniligtas kami at ibinigay sa amin ang buhay na walang hanggan at pag-asa. Salamat po sa dakilang biyaya na ito. Ngayon, tunay naming iniibig ang Panginoon. Ang aming buong puso at buong buhay ay nagnanais na ibigin lamang ang Panginoon at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Mangyari po na hawakan ninyo ng mas matibay ang aming mga kapatid sa pamamagitan ng inyong biyaya at patnubayan sila upang mabuhay para sa inyong kalooban at kaluwalhatian. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.